Maganda nga ba mag-send ng pera sa sarili mong pangalan lalo na kapag uuwi ka sa Pilipinas or magbabakasyon? Dahil guys, may mga nabasa akong isang diskusyon ng mga OFW tungkol dito. Actually, lahat naman sila tama at may nagawa na rin akong video tungkol dito. Pero lilinawin at ipapaliwanag ko pa rin sa inyo. Ipapaliwanag ko sa inyo ang advantage at disadvantage. Unahin muna natin guys yung advantage. Yes guys, pwede nga kayo magpadala ng pera sa sarili nyong pangalan at kayo din ang maghuhulog dito sa ibang bansa. At pwede nyo to i-pick up sa Pilipinas, sa Imlovillier, Cebuana, LBC or sa Palawan. Ang disadvantage guys is paano kung makapag-send ka ng exceeded amount sa limit ng mga remittance center. So kailangan mo to i-resend sa ibang bansa para makuha mo ito. Pero paano mo nga ito magagawa ay wala ka na sa ibang bansa at nakauwi ka na sa Pilipinas. Pwede mo naman ito i-pick up sa bangko dahil sa bangko ay pwede ang mga malakihang amount. Pero what if kung walang bangko kung saan mo ito pwede kunin sa lugar nyo? Pangalawang disadvantage guys is kung paano kapag nagkaroon ng medyo matagal na offline yung system ng remittance center na sinendan mo dito sa ibang bansa. So ang pwede mo sanang gawin ay kukunin mo ulit yung pera mo at i-resend mo sa ibang remittance center. Pero paano mo nga ito magagawa dahil ikaw din mismo ang sender sa ibang bansa at nakauwi ka na sa Pilipinas? Hindi naman sa dinidiscourage ko kayo na gawin ito, pero hindi talaga ito advisable. Unless na lang na risk taker ka, kung baga bahala na si Batman. So, ang magandang gawin nyo guys, para sigurado kayo at walang magiging problema, may dalawa kayong pwedeng gawin. Una, kung meron kang trusted na kaibigan, kamag-anak o katrabaho, ay pwede kayo magpasama sa kanila ilang days bago ang flight nyo pa uwi sa Pilipinas. At siya ang gagawin mong sender at ikaw naman ang receiver sa Pilipinas. But take note guys dapat yung trusted. Dahil alam niyo naman sa panahon ngayon, pagdating sa pera ay nag-iiba ang ugali ng tao. So ayun guys, just in case man magkaroon ng problema sa Pilipinas, mag-exceed man or mag-offline, ay meron kang mapapakisuyuan na kunin ito at i-resend sa ibang remittance center para ipadala ulit sa'yo. Pangalawang pwede nyong gawin guys, just in case wala kayong mapapakisuyuan sa ibang bansa at kung meron naman kayong Philippine bank account, ay pwede nyo ito i-send sa Philippine bank account nyo. At ang kagandahan guys, na kapag Philippine bank account ang papadalahan nyo, ay medyo malaki ang limit. So kapag pumasok na yung pera nyo, ay withdraw na lang kayo sa Pilipinas. Pero siguraduhin nyo guys na advance kayo magsisend sa bank account nyo para masiguro nyo na pumasok na ito bago kayo uuwi sa Pilipinas, para just in case man magka-problema ay nandoon pa kayo sa ibang bansa para maayos nyo pa ito. Dahil guys, malalaman nyo naman na pumasok na yung pera dahil makakatanggap kayo ng confirmation galing sa remittance center at sa bangko nyo na pumasok na yung pera na pinadala nyo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.